Hello po mga ka-viral and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon. 4 na mga senador ay sisibakin na at makukulong di umano sa panibagong ebidensya na hawak ngayon ni PBBM. Senator Ping Lacson ay lalantad na ang mga senador ng mga di umano'y involved sa mga contractors at nakipagsabuatan sa mga taga-DPWH engineers at DPWH directors na may kaugnayan sa mga substandards at ghost flood control projects na kamakailan lamang ay nalantad na bilyon-bilyon ang perang ninakaw ng mga ganid at buhaya ng mga politiko, contractors at mga taga-DPWH. Nagpapanik na sa ngayon ang mga senador at mga kongresista kung paano matatakpan ang napakalaking anomalya na nalantad sa bansa. Mukhang sa susunod na mga araw ay marami pang mga malalantad na mga anomalya at mga pangalan ng mga matataas na opisyal na involved dito. Kumikilos na di umano ang mga sangkot na mga senador at kongresista na makipag-ugnayan sa mga contractors at mga engineers ng DPWH upang manuhol at kausapin ang ilang mga alkalde, congressmen at mga namamahala sa bawat lugar upang manahimik at huwag kakanta upang takpan ang mga nangyaring anomalya. Kamakailan lamang ay naaresto ang district engineer ng DPWH na nagtangkang suhulan ng mahigit 3 million pesos ang kongresista na si Congressman Leandro Leveste ng Batangas. Pati si Mayor Magalong ng Baguio City ay handa na din na pangalanan ang mga congressmen at senador na mga ma-involved sa anomalyang nangyari sa kanyang nasasakupan. Kung kaya ay tudo hugas kamay ngayon di umano ang mga senador at mga kongresista dahil unti-unti nang mabubulgar ang kanilang ginawa. Labis di umano na nagngit-ngit sa galit si PBBM sa matinding nadiskubre niya sa mga matataas na opisyal hinggil sa buhatan nila sa mga substandards at ghost project, particularly sa mga flood control projects ng bansa. Ang isa pang paraan ng pagano nila, itong mga politiko, di ba? Naghuhugas kamay. Yan ang isa pang paraan. Maghugas kamay na. Hindi pa nga tinatanong, hindi pa nga nadadawit ang pangalan, nagdidepensa na. Sino ang alam nyo na mga senador na hindi pa nga nadadawit ang pangalan, hindi pa nga nababanggitan, nagdidepensa na? Mga kabunyog, sige nga, pahulaan tayo. Alam ko naman kahit pahulaan ito, alam nyo ang sagot eh. Sino yung mga politiko na hindi pa nga nababanggit ang pangalan, hindi pa nga nadadawit, wala pa nga pinapangalanan si Senator Ping Lacson, pero nagkakandara pa na sa pagdepensa, naghuhugas kamay na, sinasabi ka agad. Secretary, tanungin kita, ako ba'y naglabi sa iyo ng mga projects? Okay ang ano mo, Joseph tutorial sa Joel Villanueva. Di ba? Anong ibig sabihin no? Yan, si Bongo, si Villanueva, si Mark Villar, tama kayo, si Escudero. Lahat sila naghuhugas na ng mga kamay. Lahat sila nagdidepensa na. Hindi pa nga nababanggit ang mga pangalan nila. Wala pa ngang sinasabi na sangkot sila. Anong sabi kaagad ni Boy Dila, ni Joel Villanueva? Secretary, matanong nga kita, mayroon ba akong linabi sa iyo ng mga project sa DPWH? Sabi naman ni Secretary, syempre naman, alam nga namang naka-live yun. Sasabihin mo, opo, mayroon po kayong linabi, Senator. Syempre sasabihin ni Bunuan, wala. Yan. Tapos ganun din si Bongo. Sabi naman ni Bongo, I am a senator. I am a legislator. Hindi ako involved sa anumang transaksyon sa flood control. Si Chis Escudero naman, ano naman ang depensa ni Chis Escudero? Totoo, kaibigan ko si Lawrence Lubiano, nagbigay yan ng 30 million sa akin. Pero hindi ako nakialam sa mga kontrata. Hindi ako nakialam sa pag-identify. Yun. Pag-implement, pag-bidding, lahat sila nagdidepensahan na. Lahat sila nagdidepensahan na, mga kabunyog, mga nagkakandara pa, nagpapanik. Ganun din si Mark Villar. Sabi ni Mark Villar, grabe ang ginawa ninyo. Sabi naman ni Jingo Estrada, ang nakakadiri kayo. Yan mga. Kaya ito,
Anong nangyayari? Anong nakikita natin? Oh, lahat sila, yung mga senador, mga kongresista, lahat sila ngayon nagkakandarapa. Nagkakandarapa sila, nagpapanik. Nagpapanik sila lahat. Oh, kumbaga si congressman saka si senador tinatawagan yung engineer ng DPWH kung saan linagay niya yung project niya. Sinabihan, DE ay regional director. Ayusin niyo yung project natin diyan. Baka maano tayo niyan, malagay tayo sa alanganin. Kaya ngayon nagkakandara pa. Nagpapanik. Ang ginagawa naman ng ilang ayan, kung pwedeng lagayan, lagayan, suhulan, arigluhin nyo na. Yung mga media, bigyan nyo na para hindi na tayo ibalita. Ganyan yan, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya ang malinaw, lahat sila, senador, congressman, politiko, yung engineer ng DPWH, yung regional director ng DPWH, lahat sila ngayon nagpapanik. Nagpapanik. Kaya yan, mga kabunyog, mga kababayan. Si PBBM naman, binibisita yung mga nakikita niyang magandang bisitahin, ipakita. Ipakita niya na talagang siya. Anyway, sa susunod na mga araw, marami pang lalabas diyan. Marami pang maaaresto diyan, makakasuhan. Kaya lang ang hinahanap ng mga tao, dapat makasuhan din ng mga politiko. Kasi dito ang malamang na nakikita ng kakasuhan kaagad yung mga contractors, yung mga district engineers ng DPWH. Tama naman 'yun, makasuhan talaga yung mga 'yan. Pero higit sa lahat, ang kailangan natin itong mga politikong ito na nasa likod ng mga projects na 'yan. Mga kabunyog. Kaya ito? Mga nagsisimula pa lang 'to. Nagsisimula pa lang 'to, mga kabunyog, mga kababayan, itong mga itong mga naglalabasang ito. So nakikita nyo, isa-isang naglalabasan sa lungga. Kaya yung sinasabi ni Bunuan, sabi ni Bunuan, isolated case daw yung sa yung sa Bulacan. Isolated case. Secretary Bunuan, paano mo ngayon sasabihin na isolated case ang Bulacan? Itong ang Batangas, Batangas, lumabas na si District Engineer. Kasi iniimbestigahan na ni Congressman Leandro Libeste, pinapakita na ni Congressman Leandro Libeste yung mga substandard na projects. Ayan, lumabas na si District Engineer para arigluhin. Kaya, ikaw, Secretary Bunuan ng DPWH, huwag kang magsabi na Bulacan lang ang mayroong problema. Yan ang problema sa iyo, Bunuan eh. Tapos, nang lumabas yung district engineer na yan, na na-entrap, anong ginawa ni Bunuan? Sabi ni Bunuan, mananagot ang district engineer na yan. Ito namang si Bunuan, pag may nahuhuli ng district engineer, saka na magsasabing, hindi ko kukonsintihin yan. Pero kapag wala pang nahuhuling district engineer, wala pa siyang alam. Wala pa siyang alam. Sasabihin niya, Bulacan lang naman yun eh. Isolated case yun. Kaya dapat kay PBBM, sibakin niya na si Bunuan. Kasi obvious naman na si Bunuan, may pinoprotektahan. Kapag nahuli na yung district engineer, o yung contractor, o yung regional director ng DPWH, kapag nahuli na, wala na siyang magagawa. Hindi niya na i-deny. Pero hanggat wala pang nahuhuling district engineer, ang sasabihin niya, isolated case lang naman yung Bulacan. Yun lang naman ang nangyaring mga anomalya. Ay ito, anong lumalabas dito? At sa marami pang susunod na lalabas yan. Marami pang sunod na lalabas dyan, mga kabunyog, mga kababayan. Pero dapat kay PBBM, sibakin niya na si Bunuan. Wala siyang maasahan dyan kay Bunuan na yan. Siya ang secretary ni PBBM mula 2022 at lahat ng ito nangyari under his watch. So command responsibility niya ito. Sabihin natin hindi siya dyan involved. Pero anong nagawa mo? Tapos ngayon na nagkakalabasa na yan,
dinidepensahan niya, ang sabi ni Bunuan, isolated case lang naman yan, Bulacan lang naman yan. O ngayon, Batangas naman. O, Bunuan, paano mo ngayon sasabihin na Bulacan lang? O, ha? Ay, mga kabunyog. Actually, tama ka, kabunyog Keto Fitness. Sabi ni Keto Fitness, pati sa ibang government agency, sigurong may nakawan. Oo, ito nga, flood control pa lang ito. Ang DPWH, hindi lang naman flood control ang ini-implement. Sila rin ang implementing agencies ng mga paggawa ng mga kalsada, paggawa ng mga tulay. Public Works and Highways nga eh. Ha? Public Works and Highways. Itong iniimbestigahan ngayon, itong mga linalabas ngayon, flood control pa lang ito. Kaya lang inuna itong flood control dahil nga doon sa mga pagbaha ng nakaraang mga araw. At nalaman natin na grabe na pala ang pundong inilaan sa flood control. Oh, pero pagkatapos nito, dapat imbestigahan pa rin ni PBBM, paimbestigahan niya pa rin yung mga kalsada, mga tulay. Ay grabe rin 'yun. Grabe rin 'yun. Ha? Grabe rin. Kaya ano ito? Ewan ko kung talagang seryoso si PBBM diyan. Grabe ang tatamaan dito. Pandora's box to. Binuksan niya na ito, sinimulan niya na ito, grabing mahahagip nito. Grabing mahahagip. Sa ngayon, nagkakagulo na yan. Ano ito, mga kabunyog? Iba ang ano nito. Kaya lang, syempre, hanggat magagawa ng paraan yan. Oh, kaya nga, tingnan nyo, nagkakasuhulan na, nagkakalagayan na. Oh, tapos kung pwede pang remedyuhan, i-repair nyo. Yung mga may problema, i-repair nyo. Oh. At itong pinag-uusapan natin, kay PBBM lang to. Hindi dito kasama yung panahon ni Duterte. Sinabi kasi ni PBBM na ang imbestigahan muna yung panahon niya. Ayaw niya daw na maging responsibilidad yung nakaraang administrasyon. Sabi ni PBBM, yun munang 2022 to 2025. Kaya ito yun. Ay kung pag-uusapan natin yung 2016 to 2022, ay diyan naman pag-uusapan yung 51 billion na ni Pulong Duterte. Saan naman napunta yun? Ha? Yan yun. Kaya sa totoo lang mga kabunyog, itong pinag-uusapan natin to, tip of the iceberg pa lang to. Unang-una, hindi pa ito yung kabuong mga anomalya sa flood sa infrastructure. Flood control pa lang ito. Wala pa yung mga anomalya, irregularidad, ghost projects sa mga kalsada at tulay. Wala pa. Wala pa. Ha? Hindi pa ito buong flood control. Kay Marcos lang na flood control ito, 2022 to 2025. Yung kay Duterte, hindi dito kasama sa pinag-uusapan na to. Bakit? Ayaw ni PBBM eh. Sabi ni PBBM, kung may iimbestigahan tayo, yung panahon ko. Yung nakaraang panahon, wag na. Oh, sasabihin niya, namumuliti ka tayo. Oh, yan yung ano. Kaya, itong inumpisahan na ito ni PBBM, Pandora's box nga ito, sabi ni Ronald Llamas. Pandora's box ito. Oh, kaya lang, sinabi naman ni PBBM, hindi siya aalis sa pwesto na hindi niya ito masolusyonan. Di salamat at salamat yung sinabi natin na dapat solusyonan ito ni PBBM. Kaya lang hindi niya ito masusolusyonan problemang ito na walang mahahagip na politiko. Hindi pwede. Kasi talagang ang nasa likod, sino bang mga proponents ng mga projects na yan? Hindi naman yung proponent niyan DPWH, hindi. Mga politiko yan. Sino ang naglagay ng pondo dyan? Si senador, si congressman. Mayroon din dyan yung DPWH, pero kunti lang. Kunti lang. Kaya yan, mga kabunyog. Itong ginagawa ni PBBM, grabe to. Kaya lang, napapansin nyo naman, si PBBM hindi niya pinapangalanan. Halimbawa, pumunta siya doon sa Tuba Benguet. Pinakita niya, useless daw yung proyekto na yon, yung rock shed. Yung rock shed project doon na 264 million pesos. Wala naman talagang silbi yun. Kaya lang hindi rin sinasabi. Kanino galing ang proposal na yon? DPWH? Ay kung DPWH, di managot ang direktor ng DPWH doon. Pangalawa, kung hindi naman sa DPWH galing yung konsepto ng project na yon, kanino? Sinong senador?
Sinong congressman? Yun ang mga dapat malaman ng taong bayan. Ha? Yun ang dapat malaman ng taong bayan dyan. Mga kabunyog, ha? Kapansin-pansin ngayon itong mga nangyayari. Talagang nagpapanik na. Obvious na nagpapanik na. Itong mga kontratista, mga DPWH engineers, directors, mga senador, mga kongresista, mga politiko, nagkakandara na sila ngayon, mga kabunyog, nagpapanik. Di ba, kabunyog Argo? Ano ito, mga kabunyog? Kitang-kita na ang pagpapanik nila. Paano mo makikita ang pagpapanik? Ay kahapon lang, balitang-balita yung balita yung na-aresto, in-entrap. Na-entrap yung district engineer mismo. Ayan Ayan yung picture. Itong district engineer ng first district, itong district engineer ng Batangas, yan mga kabunyog, tinakpan lang yung mukha. Di ba? Ayan, kabunyog Erwin Varela, kabunyog Abin Cardinal, good morning. Ayan tingnan nyo. Yan yung actual na picture ng inaresto siya at dinala siya sa presinto doon sa Batangas, sa Calabarzon. District engineer yan, mga kabunyog, ayan, yan yung picture niya. Anong ginawa niya? Ay gusto niyang arigluhin yung yung congressman doon, bagong congressman, bata pang congressman, si Congressman Leandro Libeste. Bakit? Nito kasing mga nakaraang araw, si Congressman Leandro Libeste talagang iniisa-isa yung mga projects doon sa kanyang distrito, sa first district ng Batangas. At marami talagang nakita na mga kapalpakan. Ngayon, yung mukhang yung mga contractors noon at saka yung district engineer nag-usap-usap. Siguro yung regional director mismo sinabihan yung district engineer. DE, ayusin mo na yan, DE. Lalaki pa yan. Habang hindi pa yan lumalabas sa media, arigluhin mo na. O anong ginawa naman ni DE, ni district engineer, itong district engineer na to? Ay siyempre kinausap yung mga contractors. O tayo, mag-share tayo medyo kailangan natin dito, malaki-laking amount. Kasi bilyonaryo itong congressman na ito, si Leandro Libeste. Anak yan ni Senador Loren Legarda at saka ng dating gobernador na mayaman ng Batangas, si Antonio Libeste. Kaya ngayon, nag-raise sila ng pondo. Sigurado yan, nag-usap-usap yan. Kasi nitong nakaraang mga araw, nakapost sa social media. Nakapost yung mga tulay, yung mga flood control projects na substandard. O ngayon, mukhang siyempre, ayaw nitong district engineer na lumaki pa. Siguro, tinawagan na siya ng kanyang director, regional director. DE, nakikita ko, nakapost sa Facebook account ni Congressman Leandro Libeste, yung mga substandard na proyekto dyan sa'yo, arigluhin mo na yan. Ang ginawa naman ni district engineer, malamang, kinausap niya na rin yung mga contractors. Nag-meeting sila. Mag-raise tayo ng pondo. Ilan bang kaya ninyo? Yun, napag-usapan, 320 million. 320 million, handa silang ibigay kay Leandro Libeste. Basta't itigil lang yung ginagawa niyang pag-iimbestiga doon sa mga ang nakakatuwa diyan mga kabunyog, yung bag na yan na green, ang tat niyan, Crocs. Crocs. Na-insulto siguro si Libeste. Bakit mo ko lalagyan ng dadala ng ito hindi po ito hindi ito gawa-gawa lang natin na kwento. Ayan. Ayan mga kabunyog yan. TV Patrol. Arestado ng Taal Police si DPWH District Engineer Abelardo Calalo matapos umanong tangkaing suhulan ng 3.1 million cash si Batangas 1st District Representative Leandro Libeste noong Biyernes ng hapon. Nangyari ang tangkang panunuhol sa opisina ng kongresista sa Poblacion Zone 12 sa Taal.
Ito ay para umano imbestigahan ng kongresista si Calalo sa flood control projects na inireklamo ni Libeste na kahit bago pa lamang ay nawasak na kaagad. O 3.1 million yung dala niyang pera. Pero ang usapan, inoffer daw nito ni Calalo, Abelardo Calalo, district engineer ng inoffer daw nito na hanggang 20 million willing silang magbigay. Basta't kung itigil mo na yan. Pakiusap naman. Kung willing magbigay ng 320 million. Ay problema. Inintrap. Ibig sabihin may nakaabang ng mga autoridad. Yan. Vote in the act. Inquest kaagad yan. Pagkaganyan mga kabunyog, mga kababayan, wala ng preliminary investigation yan. Wala ng preliminary investigation yan. Inquest proceeding na yan. Kakasuhan daw sa Tuesday, bukas, kakasuhan daw ni Leandro Libeste. Yan mga kabunyog. So yan, ibig sabihin, nagpapanik na yung mga engineer ng DPWH, yung mga regional directors, saka yung mga pati yung mga contractors. Syempre nag-uusap-usap sila. Paano nila ito matitigil? Ay itong si Congressman Leandro Libeste talagang desisyonadong imbestigahan. Gusto nilang suhulan ay hindi umubra. Ang isa pang paraan, ito sa ilang lugar, ito yan, mga kabunyog, sa ibang lugar, ito yung ginagawa. Sabi siguro ng district engineer sa kanang congressman o ng senador, kung may yung proyekto natin dyan, ayusin nyo na. Yan, tingnan nyo. Nakuna ng picture, tinatapalan. Yung mga crack sa projects, tinatapalan na. Riniremedyoan na. Nakikita nyo sa picture, mga kabunyog. Ayan, Yan, mga kabunyog, nakikita nyo, tinatapalan. Linalagyan ng hollow blocks. Nagre-remedyo sila. Bakit nila nire-remedyohan? Yan. Kita nyo? May linalagyan ng hollow blocks. Yan, Hina-hollow blocks, Tapos, inaano nila, tinatapalan. Tinatapalan yung mga cracks. Kasi, para hindi sila mapahiya. Kasi, utos yan ni district engineer. Utos yan ng district engineer. Ayusin nyo na, sabi dun sa kontraktor. Habang may oras pa, hindi pa nabibisita yung ating mga projects na yan. Huwag nyo akong mapapahamak tayo lahat niyan. Ayan, Gumagawa na sila ng paraan, mga kabunyog, mga kababayan. Ayan, Kita nyo? Balita yan saan? Pakita ko kung saan balita yan. Na kumalat yan sa social media Ayan. Balitang Claro TV. Balitang Claro, balitang iClaro TV. Spotted, DPWH sa isang lugar, inayos na ang palpak ng flood control. Tinakpan na ng semento at hollow blocks. Kinokontrol na yung damage sa flood control. Yan. Kasi baka bisitahin baka tingnan. Ganyan. Kaya lahat sila ngayon nagpapanik. Nagpapanik sila, mga kabunyog, like Prism, nagpapanik sila, Argo, Ardayan, Siciliander. Lahat sila nagpapanik. Siyempre, dapat, hanggat may magagawa pa, gawin nyo na. Yan ang usapan nila, Kabunyog Doroteo del Carmen Jr. Natataranta na. Ayan, pinangalanan na. Pinangalanan ni District Engineer Henry Alcantara, yung controversial na flood control king ng Bulacan na ngayon ay sibak na. Pero matagal na pala yung district engineer na yan ng Bulacan, taga-Bukawi pa. At yung sinasabi ni Joel Villanueva na hindi siya lumalakad, naglalabi ng proyekto, hindi siya nagpupundo, ayun, sinabi mismo ni district engineer, ang lumalakad ng pundo nila ay itong si Joel Villanueva. Huli ka ngayon, Joel Villanueva.
O yan, mga kabunyog, mga kababayan. Hindi pa nga napapangalanan si Joel Villanueva, todo hugas kamay na, todo tanggol na. Anong ibig sabihin yan? Ay di guilty. Dahil halatang guilty, agad-agad naglinis ng pangalan. Sabi ni Joel Villanueva, tinanong si Secretary Manuel Bunuan, Secretary, kuba'y naglabi sa inyo sa DPWH ng pundo? Kuba'y nakialam sa mga proyekto ninyo? Sabi siyempre ni Secretary Manuel Bunuan, hindi po, Senator. Siyempre, alam nga namang naka-live yun, o naka-live stream yun. Sasabihin ni Secretary Bunuan na naglalabi si Joel Villanueva. Tapos sabi ni Joel Villanueva, sa loob ng 3 taon, ginahasa ng mga flood control projects na mga palpak ang aming probinsya. Ngayon niya lang nakita nalpak yung mga flood control projects. Ang tagal-tagal na niya. Ang tagal-tagal na niya. Kaya lang yun pala, may isang event. Sorry, maraming events yan. Kaya lang ito yung talagang binanggit ni district engineer. Yung controversial na district engineer na sinibak na si Henry Alcantara, na talagang matindi, nagpapatalo sa kasino ng milyon-milyon. Ayun, sinibak na dahil sa mga ghost projects, palpak na proyekto. Ay sa isang event, panoorin nyo ito mamaya. So, sa isang event, sinabi mismo niya, ang mayor pa noon ng Bukawi, si Johnny Villanueva, kapatid ni Senador ni Joel. Tinanong niya, sabi ni District Engineer Alcantara, gusto raw ni na may mga proyekto nga. Ay ang sabi ni Alcantara, ni District Engineer, saan tayo kukuha, Mayor, Mayura? Ay sabi nung Johnny, yung dating mayor, ito na yata yung namatay na mayor eh. Huwag ka mag-alala, bahala na ang diko ko dyan. Ay ang diko, yung kuya, ibig sabihin si Joel Villanueva. At pinanggit talaga ni District Engineer na salamat kay Senador Joel Villanueva. Yun. Paano ngayon sasabihin ni Joel Villanueva na hindi siya lumalakad ng mga pondo sa mga proyekto? Ayan, ang linaw na ng ebidensya. Ang linaw na ng ebidensya, di ba? Mga kabunyog, mga kababayan. Talagang itong si Villanueva. Pastor na pastor, founder ng Jesus is Lord yung kanyang ama. Tapos ganyan, nagsisinungaling. Bakit kailangan niyang i-deny na naglalakad siya ng mga proyekto? Ginagawa naman talaga ng mga ginagawa naman talaga ng mga kongresista. Kaya lang, ang matindi sa kanya, ang garapal sa kanya, nag-deny pa. Yung iba na nahimik na lang, hindi na nagsalita. Kasi, ano namang gagawin mo? Talaga namang ginagawa nila yon. Sila, neither confirm nor deny. Ito, deny. Super deny. Super deny ng mga ay obvious naman, ang dami niyang pictures nag-i-inaugurate ng proyekto. At yun na nga, dun sa video, sinabi mismo ni District Engineer, salamat, ang tumutulong sa kanila na magkapundo, yung mga proyekto doon, ay si Joel Villanueva, si Senador Joel Villanueva, at yung pamilya ng Villanueva, ay syempre yung ama niya, congressman ng Sibak Party List, si Eddie Villanueva. Kaya, sinungaling yung sinasabi ni Joel Villanueva na hindi sila nakikialam sa pagpupundo sa mga proyekto. Usapan natin itong si Chis Escudero. Si Chis Escudero, ditong mainit na issue na tungkol dito sa mga flood control, mga kabunyog. Kaagad-agad itong si Chis Escudero ay nagdepensa, nagpahayag. Wala raw siyang kinalaman, hindi raw siya nakikialam dyan sa mga proyekto na yan. Ang mga pundo daw na yan, hindi siya dyan nakikialam. Ang mga kontraktor, hindi niya raw yung pinapakialaman. Ang pag-identify ng mga proyekto at kung kanino ibibigay yan, para kanino yan, wala rin daw siyang nakukuha. Anumang kickback. Wow! Napakatindi, napakalinis talaga ni Chis Escudero. Naniniwala ba kayo dyan? Naniniwala ba kayo dyan, mga kabunyog, mga kababayan?